Kinailangan ng Ginebra ang matikas na presensya ni Scottie Thompson bago tuluyang itakas ang isang panalo laban sa TNT Tropang Giga ni Coach Jojo Lastimosa. Bunga ng dikdigang bakbakan, nagbigay ng pahayag si Coach Tim Cone at ang lagay ni Ronday Hollis Jefferson sa TNT, inilabas ni Coach Jojo Lastimosa. Tutukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Kulang sa tao ang TNT Tropang Giga ni Coach Jojo Lastimosa, pero kinailangan pa rin ng Ginebra ang matibay na pader sa katauhan ni Scottie Thompson bago tuluyang sunugin ng Barangay Ginebra ang dating pinamamahalaang koponan ni Coach Chot Reyes. Ano ang naging pahayag ni Coach Tim Cone matapos ang bakbakan? Ito po ang sinabi niya sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Matindi yung ginawa ni Coach Jojo. It was a real grind para sa amin. Maliban kay Scottie na nag-take over hanggang dulo at kumamada ng mabibigat na tira. Actually, matindi po talagang ginawa ni Coach Jojo Lastimosa kasi kumapit po talaga yung TNT hanggang dulo. Hanggang dulo po yan ang bakbakan bago nakuha ng Barangay Ginebra ang 86-78 na panalo. Nung first quarter po, lamang pa po ang TNT sa score na 13-21. Nung makarating na sa halftime, tabla naman sila sa score na 37. Sa third quarter, nagtala ang TNT ng 65 points laban sa 59 ng Barangay Ginebra. Lamang na sila ng 7 dito. At katulad ng lahat na nasaksihan nating bakbakan sa court, nagkakaroon ng panalo sa dulo at yun ang kinuha ng Barangay Ginebra. Sa unang pagpasok pa lamang ni Coach Tim Cone at Barangay Ginebra sa court kasama ang TNT Tropang Giga, ano ang tingin niya? Iniisip ba nila na magiging madali ang bakbakan para sa kanila dahil kulang sa tao ang grupo ni Coach Jojo Lastimosa? Ito po ang sinabi niya sa report niya sa Ruben Terrado sa Spin. Kung titingnan mo sa umpisa ng laro, walang Ronday, walang Jason Castro, walang Mikey Williams, mukhang magiging madali para sa amin ang bakbakan. Totoo po yung sinabi ni Coach Tim na kung titingnan po natin, magiging madali kasi kulang po sa main man ng TNT, si Ronday, si Mikey at si Jason Castro. Although nandiyan dyan yung iba, masasabi po natin na malaking kawalan po talaga itong tatlo na to. Si Jason Castro, si Mikey Williams, si Ronday Hollis Jefferson. Tatlong player po yan na sobrang kailangan ng TNT para makatakas sa banta ng Barangay Ginebra. Pero kita naman po natin yung nangyari. Hindi naging madali o hindi naging hadlang ang pagkawala ng mga main man ng TNT. Parang naging inspiration pa po nila yon para pumukpok ng mabuti at pahirapan ang Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone. At patunay po nangyari sa ikaapat na kanto ng bakbakan kung saan kinailangan pa talaga ng Gene Kings ang pagsisikap ni Scottie Thompson para maitakas po yung isang panalo. Sa kalagitnaan ng fourth quarter, kumamada si Ponferrada ng isang layup para ibigay sa TNT ang 2 puntos na kalamangan sa score na 72-70. Palitan lang sila ng lead hanggang sa kumamada naman ng isang jumper si Calvin Optana para agawin ang kalamangan sa Barangay Ginebra sa score na 74-72. Pagkatapos niyan, kumamada pa ang Gene Kings ng 7 puntos at nanatiling nasa kanilang lamang sa score na 79-74. Agad ding tinapyas ni Calvin Optana ang lamang sa 3 matapos umiscore ng 2 points sa isang layup. Sa score na 76-79, lamang ng 3 Gene Kings. May 2:30 pa po sa orasan. Matapos ang isang minuto, kumamada naman si Scottie ng isang 3-point para palakihin pa ang lamang sa 6. 82-76 po ang score dyan kung saan may natitira pang 1:35. 1 minute and 35 seconds sa orasan. Nakabuslo rin si Kelly Williams para panatilihin ang pag-asa ng TNT na maitakas yung laban. Pero biglang nagbago ang lahat nang muling kumamada ng isang 3 points si Scottie kung saan meron na lang 32 seconds ang natitira sa orasan. At katulad ng inaasahan, sa bakbakan ay kumamada si Christian Standhardinger ng 22 points, 11 points naman kay Maverick Hanmisi. 12 points, 7 rebounds at 7 assists kay Scottie Thompson at hindi rin nagpahuli si Japet Aguilar na magtala ito ng 11 points. Ang import naman ng Barangay Ginebra ni si Tony Bishop, muli po siya nagpamalas ng kanyang talino hindi lamang sa pamamagitan ng puntos, kung hindi sa pamamagitan din ng pagkuha ng bola. Meron siyang 15 points, 12 rebounds at 6 assists. Consistent si Tony Bishop sa ganung aspeto, puntos at rebounds kasama yung assist, dahilan para makuha niya ang tiwala ni Coach Tim Cone. Sa bakbakan ay walang Ronday Hollis Jefferson na nasilayan ng fans ng TNT Tropang Giga na ngayon ay bumagsak sa ika-7 pwesto sa standing na merong kartadang 4 na panalo at 5 talo. Asan nga ba si RHJ? Ano ang lagay niya sa ngayon matapos bumagsak sa laro laban sa Taipei Braves sa EASL? Ito po ang sinabi ni Coach Jojo sa report ni Ruben Terrado sa Spin.
hindi na pwedeng bumalik si Ronday. Injured kasi siya. Ipapasok na namin si Ralir, yung kanyang kapatid. Kumpirmado na injured po talaga si RHJ. Hindi lang po sinabi sa report kung gaano kalala or katindi ang injury na nakuha niya sa kanyang pagbagsak sa EASL habang kabakbakan ng Taipei Braves. Pagkakataon naman ngayon ng kapatid na magpakita ng kanyang kakayahan para trangkuhan ng TNT sa ilang laban na natitira po nito. So base sa schedule, dalawa pa natitirang laro ng TNT sa Elims. Isa sa Rain or Shine sa ganap na ikawalo ng gabi, January 5 po yan, 2024. At isa laban sa Phoenix sa ganap na 6:15 ng gabi, January 14 po yan, 2024. Sa panig naman ng Ginebra na naitakas sa isang panalo laban sa TNT, meron na po silang kartada ngayon na 6-3. Dalawang sunod na panalo na itala nila matapos pumasok si Scotty Thompson mula po sa isang injury. Walang duda, maganda ang hinaharap ngayon ng Gene Kings na target na makakuha ng twice to beat advantage dito po sa quarterfinals, kung saan nauna na po ang bumabanderang Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero. Kung kakayanin ba ng Ginebra na makuha ang twice to beat para mas malaki ang maging tsansa nilang maidepensa ang titulo sa ginaganap na PBA Commissioner's Cup, yan ang dapat nating abangan. So guys, maraming salamat.